Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang One Year Bible Reading for this year. At ngayon po ay day 120 ng ating Bible Reading. Halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Chronicles chapter 25. Pinili ni David at ng mga pinuno ng mga Levita ang mga anak ni Asaph, Heman at Jeduthun upang manguna sa pagsamba. Tungkulin nilang magpahayag ng salita ng Diyos sa saliw ng lira, alpa at pompiang. Ito ang listahan ng kanilang mga pangalan at ang kanilang tungkulin. Sina Zacchur, Jose, Netanias at Asarela. Sila ay pinangunahan ni Asaph na kanilang ama sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ilalim ng pamamahala ng hari. Sina Gedalayas, Zeri, Jesaias, Hashabayas, Matatayas at Simei ay pinangunahan ng ama nilang si Jeduthun sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ng may pagpupuri at pagsasalamat kay Yahweh sa saliw ng lira. Sina Bukayas, Matanayas, Uziel, Sabuel, Jerimoth, Hananias, Hanani, Eliata, Gedalti, Romamtiziel, Josbekasa, Maloti, Hotir at Mahazayot ay mga anak ni Heman na propeta ng hari. 14 na lalaki at 3 babae. Ang mga ito ang itinalaga ng Diyos kay Heman upang tumugtog ng tambuli. Ang kanilang ama ang namahala sa kanilang pag-awit sa templo ni Yahweh. Gayon din sa pagtugtog ng pompiang, alpa at lira. Sina Asaph, Jeduthun at Heman na namamahala sa kanilang mga anak ay nasa ilalim ng pamamahala ng hari. Ang bilang ng mga ito, kasama na ang iba pang nilang mga kamag-anak na pawang nagsanay sa pag-awit kay Yahweh ay 288. Sama-sama silang nagpapalambutan para malaman ang kanilang tungkulin, bata at matanda, guro at mag-aaral. Ang 288 na ito ay hinati ayon sa kanilang sambahayan sa 24 na pangkat na tig-12. Ang bawat isa sa pinamamahalaan ng isang pinuno. Ito ang pagkakasunod-sunod nila ayon sa kanilang tungkulin. Si Jose sa sambahayan ni Asaph, si Gedalaya, si Zacchur, si Zeri, si Netanias, si Bukayas, si Azarel, si Jesaias, si Matanayas, si Simei, si Uziel, si Hashabayas, si Sabuel, si Matatayas, si Jerimoth, si Hananias, si Josbekasa, si Honani, si Maloti, si Eliata, si Hotir, si Gedalti, si Mahazayot, si Romamtiezer. 1 Chronicles chapter 26. Ito naman ang mga pangkat na mga bantay sa pinto ng templo. Ang angkan ni Korah ay si Meselemaias na anak ni Korah, buhat sa pamilya ni Asaph. Ang 7 niyang anak ay si Zacharias na siyang panganay, kasunod sina Jediel, Zebadias, Jatniel, Elam, Jehohanan at Eliyehonai. Pinagpala ng Diyos si Obed-Edom. Binigyan siya ng 8 anak na lalaki. Si Samaias na panganay, kasunod sina Jehozabad, Joah, Sakar, Nathanael, Amiel, Isakar at Piuletai. Si Samaias ay may mga anak na naging pinuno ng kanilang sambahayan sapagkat sila ay mahuhusay at bihasa. Ang pangkat ng mga ito ay binubuo ni Otni, Raphael, Obed, Elzabad at ang 2 pa niyang anak na matatapang din, sina Elihu at si Makayas. Ang mga anak at apo ni Obed-Edom na pawang may kakayahan maglingkod ay 62. 18 naman ang mga kamag-anak na pinamumunuan ni Meselemaias at pawang matatapang din. Kabilang din ang pangkat ni Hosa mula sa angkan ni Merarai na binubuo ng kanyang mga anak. Si Simri, bagamat hindi panganay, ay ginawang pinuno ng sambahayan ng kanyang ama. Kasama rin ang iba pang mga anak niyang sina Helkias, Tebalayas at Zacharias. 13 ang mga anak at kamag-anak ni Hosa. Ang mga pangkat na ito, ang mga bantay pinto sa pangunguna ng pinuno ng kanilang sambahayan ay may kanya-kanyang pananagutan sa paglilingkod sa templo ni Yahweh gaya ng kanilang mga kamag-anak. Nagpalabunutan sila ayon sa kanilang sambahayan
para malaman kung aling pinto ang kanilang babantayan. Ang pinto sa silangan ay napunta kay Selemias at ang gawing hilaga ay sa anak niyang si Zacarias, isang mahusay na tagapagpayo. Kay Obed-Edom napunta ang gawing timog at sa kanyang mga anak naman ang mga bodega. Ang pinto sa kanluran at ang pinto sa Selekwet sa daang paakyat ay napunta kina Sopim at Hosa. May kanya-kanyang takdang oras ang kanilang pagbabantay. Sa gawing silangan, 6 ang bantay araw-araw. Sa hilaga at timog, tig-4 at tig-2 naman sa bodega. Sa malaking gusali sa gawing kanluran, 4 sa labas at 2 sa loob. Ito ang mga pangkat na mga bantay sa pinto mula sa mga angkan ni Korah at ni Merari. Ang mga Levita sa pangunguna ni Ahayas ang namamahala sa kabangbayan o kabangyaman ng templo at sa bodega ng mga sa kaloob para sa kaloob sa Diyos. Si Ladan na isa sa mga anak ni Gershon ay ninuno ng maraming angkan, kasama na ang pamilya ng kanyang anak na si Jehiel. Ang mga pinuno ng pangkat ni Jehiel ay ang kanyang mga anak na sina Zetam at Joel. Sila ang namamahala sa mga kabangyaman ng templo. Ang mga Amramita, Ishrarita, Hebronita at Uzielita ay binigyan din ng tungkulin. Si Sebuel na anak ni Gershon at apo ni Moises ang siyang pinunong namahala sa mga kabangyaman. Sa angkan ni Eliezer, ang namamahala ay ang mga anak niyang sina Rehabias, Jesaias, Joram, Zikri at Selomit. Si Selomit at ang kanyang mga kamag-anak na namahala sa bodega ng mga kaloob na inaalay ni Haring David na mga pinuno ng sambahayan at na mga pinuno ng hukbo. Buhat sa mga nasamsam sa pakikipagdigma, naglalaan sila ng bahaging panustos sa pangangalaga sa templo ni Yahweh at lahat ng kaloob na inialay ni Propeta Samuel, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner, at ni Joab na anak ni Zeruias ay inilagay sa pangangalaga ni Selomit at ng kanyang mga kamag-anak. Mula naman sa angkan ni Ishar, si Kenanias at ang kanyang mga anak, ang inilagay ng mga tagapagtala at mga hukom. Sa sambahayan ni Hebron, si Hashabias at ang kanyang mga kamag-anak na may bilang na 1,700 na pawang mahuhusay ang nangalaga sa bansang Israel sa gawing kanluran ng Jordan. Sila ang namahala sa gawing ukol o gawain ukol kay Yahweh at ang naglingkod sa hari ay 1,700. Ayon sa talaan ng angkan ni Hebron, si Jerijas ang kanilang pinuno. Noong ika-40 taon ng paghahari ni David, sinaliksik ang kasaysayan ng angkan ni Hebron at natuklasan na sa Jazer ng Gilead ay may mga lalaking may pambihirang kakayanan o kakayahan. Pumili si Haring David ng 2,700 na mga pinuno ng sambahayan at pawang mahuhusay mula sa kamag-anak ni Jerijas upang mamahala sa lipi ni Reuben, Gad at sa kalahating lipi ni Manases. Sila ang pinamahala ni David sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos at sa hari. 1 Chronicles chapter 27. Ito ang listahan ng mga Israelitang pinuno ng kani-kanilang angkan at mga pinuno ng libo-libo at daan-daan, gayon din ang mga pinuno ng hukbong naglingkod sa hari. Sila ay pinagpangkat-pangkat ng tig 24,000 at maglilingkod bawat buwan sa pangunguna ng kani-kanilang pinuno. Si Jesobeam, anak ni Zabdiel, ang namahala sa pagpangkat o sa pangkat na naglingkod sa unang buwan. Sila'y namuno sa 24,000 katao. Mula siya sa anak ni Perez at siya ang pangkalahatang pinuno. Si Dodai na taga-Aho ang namahala sa ikalawang buwan. Ang namahala naman sa ikatlong buwan ay si Benayas na anak ng paring si Joaida. Siya ang Benayas na pinuno ng 30 matatapang na mandirigma. Ang namahala sa kanyang pangkat ay ang anak niyang si Amizabad. Ang pangkat naman na nanungkulan sa ika-4 na buwan ay pinamahalaan ni Asahel, kapatid ni Joab. Ang humalili sa kanya ay ang anak niyang si Zebadias. Ang pangkat naman nanungkulan sa ika-5 buwan ay pinamahalaan ni Samhut na taga-Esar. Ang namahala naman sa pangkat na nanungkulan sa ika-6 na buwan ay si Ira, anak ni Ikes na taga-Tekoa.
Ang pangkat para sa ikapitong buwan ay pinamahalaan ni Heles, anak ni Ephraim at taga Pelon. Ang pangkat sa ikawalong buwan ay pinamahalaan naman ni Sibekai na taga Husa mula sa angkan ni Zerah. Ang pangkat na nungkulan sa ikasiyam na buwan ay pinamahalaan ni Abiezer na isang taga Anatot buhat sa lipi ni Benjamin. Ang pangkat namang nanungkulan sa ikasampung buwan ay pinamahalaan ni Maharay na taga Netofa mula sa angkan ni Zerah. Ang pangkat na nanungkulan sa ikalabing isang buwan ay pinamahalaan naman ni Benayas na isang taga Peraton mula sa lipi ni Ephraim. Ang pangkat na nanungkulan sa ikalabing dalawang buwan ay pinamahalaan naman ni Helday taga Netofa buhat sa angkan ni Otniel. Ito ang mga namahala sa Israel. Sa lipi ni Ruben ay si Eliezer na anak ni Zikri. Sa lipi ni Simeon ay si Sephatayas na anak ni Meca. Sa lipi ni Levi ay si Hashabayas na anak ni Kemuel. Sa angkan ni Aaron ay si Zedok. Sa lipi naman ni Judah ay si Elihu, isa sa mga kapatid ni David. Sa lipi ni Isakar ay si Omri na anak ni Mikael. Sa lipi ni Zebulun ay si Ismaias na anak ni Obadias. Sa lipi ni Naphtali ay si Jerimoth na anak ni Azriel. Sa lipi ni Ephraim ay si Hosea na anak ni Azarias. Sa kalahating lipi ni Manases ay si Joel na anak ni Pedaias. Ang namahala naman sa kalahating lipi ni Manases na nasa Gilead ay si Ido na anak ni Zacharias. Sa lipi ni Benjamin ay si Jasiel na anak ni Abner. At sa lipi naman ni Dan ay si Azarel na anak ni Jeroham. Hindi na ibinilang ni David sa census ng ang mga Israelitang wala pang 20 taong gulang sapagkat ipinangako ng Diyos na pararamihin niyang sindamin ang mga bituin sa langit ang mga Israelita. Ang census ay sinimulan ni Joab, anak ni Zeruias, ngunit hindi niya ito natapos sapagkat nagalit ang Diyos sa Israel sa ginawang ito. Kaya't hindi na napabilang ang mga ito sa listahan ni Haring David. Ang namahala sa mga kabangyaman ng hari ay si Asmavet na anak ni Abdiel. Ngunit sa mga kayamanang nasa mga lalawigan, lungsod, nayon at mga nasa tore, ang namahala ay si Jonathan na anak ni Uzias. Si Ezri na anak ni Kelub ang ginawang tagapamahala ng mga magsasaka. Si Simei na isang taga-Rama ang namahala sa mga ubasan at si Zabdi na isang taga-Sephan ang namahala naman sa imbakan ng alak. Si Baal-Hanan na isang taga-Geder ang namahala sa mga tanim na olibo at si Kamoro sa Sephala. At sa bodega naman ang bodega ng langis ay si Joas. Si Sitrai na taga Saron ang namahala sa mga kawan sa pastulan ng Saron at si Safat anak ni Adlai ang namahala naman sa mga kawan na nasa kapatagan. Sa mga kamelyo naman, ang namahala ay si Obil na isang Ismaelita. Sa mga inihaing asno ay si Jedaias na taga Meronot at sa mga kawan ay si Jazis na Hagrita. Ang lahat ng ito'y mga katiwala ng mga ari-arian ni David. Si Jonathan, ang tiyo ni David, ang kinuhang tagapayo ng mga anak ng hari sapagkat siya'y matalino at dalubhasa. Magkatulong sila Jehiel, anak ni Hakmoni, sa pagtuturo sa mga anak ng hari. Ang tagapayo naman ng hari ay si Ahitophel at si Husay naman ang isang arkita, ang matalik na kaibigan ng hari. Nang mamatay si Ahitophel ay pumalit sa kanya si Joaida na anak ni Benanias at si Abiathar. Si Joab naman ang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng hari. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik at pagpalain po kayo ng ating Diyos na Ama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.